May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Ano po ang karapatan ng mga mamimili laban sa mga mapang-abusong pagtaas ng presyo ng bilihin? Sa kasalukuyan po, ay marami ang nababahala sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na dulot na rin ng pagbaba ng produksyon at pagtaas ng pangangailangan. Mabuti na lamang at may mga batas na pinaiiral ang ating Estado upang bigyan ng proteksyon ang mga mamimili sa mga pangunahing pangangailangan at bilihin. Ang Republic Act No. 7581 o mas kilala bilang Price Control Act ay ipinasa ng Kongreso at isinabatas upang bigyan ng sapat na proteksyon ang mga mamimili sa panahon ng kagipitan o biglaang pangangailangan. Ang pulisiya ng batas na ito ay upang siguruhin na ang pangunahing pangangailangan ng mga tao ay mapanatili na reasonable ang presyo sa lahat ng oras at panahon, lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan bunsod ng kalamidad. Dahil maraming ang nagsasamantala Mura lang ang puhunan, biglang talagang, minsan pinapalitan pa ng price tag, tinataas. Pagsasamantala po yan. At sa paglalagay ng kontrol sa mga bilihin, ay sinisiguro rin naman ng pamahalaan na merong sapat na balik na puhunan ang mga namumuhunan o negosyante. Ang mga pangunahing bilihin o essential commodities na ito ay ang mga sumusunod. Bigas, mais, root crops, tinapay, isda, sariwa o nakalata, at iba pang lamang dagat, sariwang karne ng baboy, baka at manok, itlog, tubig na nakalagay sa mga bote at iba pang lalagyan, gatas, sariwa o naproseso, gulay at prutas, noodles, kape, asukal, mantika, asin, sabong panlaba, panggatong o firewood, uling, LPG at kerosene, kandila, at mga kinakailangang gamot na pinag-uri ng Department of Health. Ang mga prime commodities naman ay ang mga produktong hindi man kasali sa pangunahing bilihin ay tinataguri ang lubhang mahalaga katulad ng harina, delatang karne ng baboy, baka o manok, sibuyas, bawang, suka, patis, toyo, sabon, fertilizer, pesticide, herbicide, mga patuka o pakain sa hayop, papel at iba pang school supplies, at mga construction materials. Sa ilalim ng batas na ito'y ipinagbabawal ang pagtatago, hoarding, at pagtitipon ng mga pangunahing bilihin at mga prime commodities. Masasabing mayroong pagtitipon, hoarding kung mayroong hindi makatwirang pamimili, pagtitipon at pag-iimbak ng isang tao ng labis-labis sa kanyang normal na inventaryo. Ang mga pagtanggi na magbenta ng mga stocks ng anumang uri ng pangunahing bilihin o prime commodities sa mga namimili ay maaari ring maituring na hindi reasonableng pag-iimbak o hoarding. May karapatan ang bawat mamimili laban sa mga labis na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at prime commodities. Merong labis na kita, profiteering, kapag nagbebenta ng anumang pangunahing bilihin o prime commodities ay isa sa presyong hindi hamak na higit sa nakatalagang presyo nito. Ipinagpapalagay na mayroong labis na pagkita o tubo kapag ang mga pangunahing bilihin ay walang price tag, hindi tama ang sukat at bigat, may halo o hinaluan ng ibang uri, o ang kasalukuyang presyo ng isang pangunahing bilihin ay mas mataas ng 10% kumpara sa presyo nito noong nakaraang buwan. Ang karapatan laban sa mga kartels ay binibigyang diin din ng batas na ito. Mayroong kartel kapag may dalawa o mas higit pang dami ng tao na nagkasundong magsagawa ng produksyon, magpakalat, magproseso, magtago, mag-supply o magbenta ng mga pangunahing bilihin at prime commodities na naglalayong pataasin at manipulahin ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado.
Kung sabay-sabay na nagtataasan ang presyo ng mga produkto, ito ay dahil sa mga nagsasabwatan na negosyante na parehong taasan ang mga presyo sa merkado upang walang choice ang mga consumers. Ang sino mang mahuling nagsasagawa ng illegal price manipulation ng mga pangunahing bilihin at prime commodities ay maaari pong maparusahan ng pagkakakulong mula 5 taon hanggang 15 taon at pagbabayad ng multa mula 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Sa mga mahuhuli namang nagsasagawa ng paglabag sa itinalagang price ceiling para sa mga pangunahing bilihin, ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo mula 1 taon hanggang 10 taon at pagbabayad ng mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso. Kapag ang nagsasagawa ng mga nabanggit na paglabag ay isang korporasyon, opisyales o empleyado, o mga Pilipinong kinatawan ng isang banyagang korporasyon na responsable sa mga nasabing paglabag, ang mananagot sa batas. Kaya, ang ating mga kapulisan, alerto kayo! Kaya mga kababayan, mag-isip po tayo. Bakit tumataas ang bilihin? Dahil po sa paglabag sa batas na ito. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos! Manood, magtanong, para matuto! Presida Acostas Legal Advice. Pala,